Kamusta mga kababayan? Ako si #WalkWithLan at welcome sa ating channel na laging nagsusuri ng katotohanan sa likod ng mga kontrobersiya sa Philippine politics. Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue. Si Senate President Cheese Escudero na umano'y nagsingit ng 142.7 billion pesos sa 2025 national budget. Yes mga kaibigan, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan natin dito. Pero totoo ba ang akusasyon o isa na namang political drama? Kaya nga mga kababayan sa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai at saan man kayo naroroon, Manila, Riyadh, Sydney o Hong Kong, kailangan nating maghukay ng katotohanan. Kung bago ka rito i-hit mo na yung subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Toronto, Singapore at Doha. Layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFWs at kabataan ang ma-inform natin. Kung gusto mong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yan para maipagpatuloy natin ito. Ngayon, diretso na tayo sa issue. Ano ba talaga ang nangyari sa 142 billion pesos na ito? Pork ba ito o para sa bayan? Maghanda na dahil susuriin natin ito ng matalas, may halong humor at puno ng katotohanan. 142 billion pesos? Parang nanalo ng jackpot si Cheese sa loto. Pero saan napunta ang pera? Sa mga kaalyado o sa mga proyektong questionable? Okay, kaya nga mga kababayan, narinig natin ang balita. Si Senate President Cheese Escudero umano'y nagdagdag ng 142.7 billion pesos sa proposed 6.3 trillion pesos sa na 2025 national budget. Ayon sa politiko, ang perang ito ay napunta sa mga infrastructure at flood control projects na puno ng red flags. Pero teka, hindi ba parang deja vu ito? Parang yung mga lumang pelikulang Pinoy palaging may plot twist na may kinalaman sa pork barrel. Okay, ayon sa ulat, ang 142.7 billion pesos na ito ay nagbula sa mga insertions sa Bicameral Conference Committee, yung meeting kung saan nagkakasundo ang Senate at House para i-finalize ang budget. Pero ang tanong, legit ba ang mga proyektong ito? Halimbawa, sa General Nakar, Quezon, may 5 flood control projects na tig 150 million pesos na tinawag na phases pero parang iisa lang ang lugar. Budget layering, ika nga, para ma-bypass ang scrutiny. Parang pag-order ng pizza, same ingredients, pero tinawag na phase 1, phase 2, hanggang phase 5 para mas mahal. Pero teka, bago tayo magmalaki ng conspiracy theories, tignan natin ang side ni Cheese. Sabi niya, walang blank items sa bicameral report ng kanyang pinirmahan at ang final enrolled bill na nilagdaan ni Pangulong Marcos ang siyang dapat sundin. So ano ang totoo? May pork ba talaga o overblown lang ang issue? Alam nyo, kung totoo ang 142 billion pesos na insertions, parang si Cheese ang Robin Hood ng Senado. Pero instead na ibigay sa mahirap, napunta sa mga kaalyado. Kaya naman mga kababayan, sa Cebu, Abu Dhabi at Vancouver, mag-comment kayo. Ano ang tingin ninyo dito? Legit ba ang mga proyektong ito? Okay huwag kalimutang i-like at i-share itong video na ito sa mga kaibigan mo sa Jeddah, Melbourne at London. Kung gusto mong malaman ang buong detalye, subscribe na at i-on ang notification bell. Okay, ngayon, pag-usapan natin ang dalawang panig para maging patas tayo. Una, ang akusasyon laban kay Escudero. Ayon sa politiko at ilang expose, ang 142.7 billion pesos na insertions ay questionable dahil may mga proyektong redundant tulad ng flood control sa General Nakar na parang isang proyekto lang na hinahati-hati. Napunta ang malaking bahagi sa mga kalyado tulad ng 12 billion pesos para sa Bulacan na sinasabing basihan ni Senator Joel Villanueva. Okay, may 3 billion na inilaan on behalf of Senator Bongo para sa health centers at ambulances. Pero bakit kailangang i-label na para kay Bongo?
parang product endorsement. Pero sa kabilang banda, ipinagtanggol ni Scudero ang kanyang sarili. Sabi niya, ang budget process ay transparent at ang final enrolled bill ang dapat tignan, hindi yung mga draft o bicameral reports. Sabi pa nga niya, walang blank check na ibinigay ang Kongreso at ang mga blank items ay pinalamanan ng sekretariat ayon sa napagkasunduan. At ito pa, sinabi rin niya na ang Pangulo mismo ang may kapangyarihang mag-realign ng pondo kaya legal ang ginawa. Isipin natin si Cheese bilang direktor ng isang pelikula. Ang budget ng kanyang script at ang bicameral committee ang kanyang editing room. Pero habang inaayos ang final cut, may mga eksenang nadagdag na hindi natin alam kung saan galing. Ang tanong, sino ang producer ng pelikulang ito? At para kanino talaga ang happy ending? Sa ibang bansa tulad ng US o Canada, kapag may budget controversy, lagi may public hearings at FOI, Freedom of Information Request. Pero dito sa Pilipinas, parang teleserye, puro plot twist, kulang sa transparency. Kaya naman mga kababayan sa Toronto at New York, importante ang vigilance natin bilang taxpayers kahit nasa ibang bansa kayo. Kung agree ka na kailangan ng mas transparency sa budget, i-comment mo yan, Transparency Now, at i-share sa mga kaibigan mo sa Singapore, Dubai, at Manila. So anong impact ng 142 billion pesos na ito sa ating mga kababayan? Ayon sa Global Source Partners, dahil sa mga insertions ni Cheese, bumaba ang budget para sa social services ng 33.4 million pesos, percent pala rather, at economic programs ng 29.2% kumpara sa 2024. Meaning, mas kaunti ang pera para sa education, health, at iba pang serbisyo. Halimbawa, zero subsidy ang PhilHealth sa 2025 dahil sa kanilang 600 billion reserve fund na sa pesos po to. Pero teka, kung may ganong kalaking reserve, bakit hindi pa rin zero balance billing ang mga pasyente? Okay, parang sinihan ng PhilHealth, no? May ticket ka na, pero kailangan mo pa rin magbayad ng extra para makapasok sa VIP section. At yung 142 billion pesos na insertions, parang blockbuster movie na puro special effects, pero walang kwentang-kwento. Kaya naman, mga kababayan sa Davao, Qatar at Sydney, magsalita tayo. Anong mas importante? Flood control o healthcare? Ang flood control projects, bagamat mahalaga, ay kailangan may feasibility studies at transparency. Pero sa ulat, kulang ang engineering details at geographic coordinate ng mga proyekto. So paano natin masisigurong hindi ito napupunta sa bulsa ng iilan? At yung ambulances at health centers, kung totoo nga para sa bayan, bakit kailangang i-label na on behalf of someone parang may hidden agenda, di ba? Okay, kung gusto mong malaman kung paano natin mapapanagot ang mga opisyal, subscribe na at magpadala ng super thanks please para sa mga kababayan natin sa Hong Kong, Milan at Calgary. Ang inyong suporta ang magpapanatili ng ganitong content. Okay, kaya mga kababayan, anong dapat nating gawin? Una, kailangan ng mas transparency sa budget process. Ang Bicameral Conference Committee ay isang parang black box. Walang live stream, walang public access. Pangalawa, kailangan natin mag-demand ng accountability. Kung may 142 billion pesos na insertions, kailangan malinaw kung saan ito napunta at bakit. At pangatlo, kailangan natin maging aktibo bilang citizen sa Pilipinas man o sa abroad. Alam nyo, kung ang budget ay isang laro ng chess, si Cheese ang grandmaster na gumagalaw ng piraso habang natutulog ang kalaban. Pero kami, mga kababayan, sa Los Angeles, Dubai at Cebu, kailangan natin maging knight handang lumaban para sa katotohanan. Ano sa tingin ninyo ang solusyon sa budget controversies? Mag-comment kayo sa baba at i-share sa mga kaibigan mo sa Vancouver, Singapore at Makati. Kaya nga mga kababayan, ang 142 billion pesos na insertions ni Cheese Escudero ay hindi lang iisang numero. Ito'y simbolo ng mas malaking problema sa transparency at accountability sa ating gobyerno. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa bilang mga Pilipino sa Quezon City, Davao, Los Angeles o Dubai. No? May kapangyarihan tayong magbago sa pamamagitan ng pagiging informed at aktibo syempre. Kung nakakatulong ang video na ito, i-hit mo na yung subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Toronto,
Jeddah at Sydney. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang maabot ang ganitong impormasyon. At kung gusto mong suportahan ang aming misyon, magpadala ng super thanks please. Malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ito. Ang budget ng bayan ay pera natin. Huwag nating hayaang gamitin ito para sa iilan lang. Magtulungan tayo para sa isang mas transparent at makatarungang Pilipinas. Salamat sa panonood mga kababayan at hanggang sa susunod. Lagi natin sinasabi, mabuhay ang Pilipinas!